Ayan, okay. Buksan natin yung mga Bibles natin. Let's go to, ito maganda na ano lang ako dito eh. Dahil ang pinag-uusapan natin sa ating Sunday School is commit to study the Word of God. Amen? So, every time you come here into our church is wala nang ibang pangunahin dito kundi aralin ang salita ng Diyos. Amen? Ayan, hindi tayo nag-aaral ng relihiyon dito. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? Okay, nandiyan na kayo. Proverbs chapter 2. Proverbs in chapter 2. Ito kanina, ito yung pinag-aralan namin kanina sa devotion, pero maganda marinig nyo rin ito. Bakit itong batang ito hindi dinadala sa Sunday School, anak ni Jasmine? Ba't hindi dinadala sa Sunday School yan? Okay, nandiyan na kayo. Magandang umaga rin sa mga kapatiran na nasa Google Meet. Pastor Emilia, Brother Sherto, Brother Juni, magandang umaga sa inyo. Sino yung isa? Sino yung isa? Hindi ko makita eh. Kasi hindi kasi nakabukas eh. Dapat pag nasa Google Meet, nakabukas kayo mga kapatid. Kaya nga nasa Google Meet. Sayang naman, nasa Google Meet, hindi naman nakabukas ang camera. Para kung anong ginagawa namin dito, sabi na Pastor Hill, exactly ganun din ang ginagawa nyo dyan. Okay, nandiyan na kayo, amen. Okay, chapter 2, because today is March 2. Ang bilis, ano? Wow, napakabilis ang panahon. Ito si Lawrence, tinan mo, may asawa, may anak na. Buntis na sila. Yung asawa niya pala. Ayan. Si Tere ay 7 months yung tiyan niya. Si Lawrence ay 5 months. Si Mark 10 months overdue na. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Chapter 2, babasahin ko habang sinusundan ninyo. Sabi diyan, sundan nyo lang ako. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Okay, maganda yan. Amen? Yan, may mga words dyan na dapat nating maunawaan. That's why we must study the Word of God. Amen? Ayan, okay. Tayo manalangin. Nakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. I-bless niyo po ang inyong salita at iniling ko po, dinadalangin Panginoon, bigyan niyo po ng puso, kaisipan ng mapagpakumbaba ang bawat isa, Panginoon, ng maunawaan po ng inyong salita, Panginoon. At anumang kasalanan, karamihan na pwede niyo po makita, masumpungan sa aming mga puso, kami po, Panginoon, na humingi po ng kapatawaran. Ingatan niyo rin po yung mga naglalakbay, papunta, Panginoon, dito sa sambahan at proteksyonan niyo po sila, makarating sila na maayos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na kayo mo po. Sige. Pwede bang yung mga civilian dito kayo, hindi kayo kasama dito sa mga estudyante, lipat kayo dito sa kabila. Lipat kayo dito. Hindi kayo kasama sa mga estudyante, lipat kayo dito sa kabila. Yan, okay. Sige. Brad, dito kayo sa unahan pa. Yan, kasya pa naman. Yan, sige. Dito kayo, kabila.
Yun, wala pa nakaupo dyan. Oo. Yan. Dito kayo, Sir Vivian, sa 1, 2, 3, 4, pang-apat. Kasi wala pa eh. Wala nakaupo dyan. Yan, lipat na kayo mga dyan. Yan. Para pag may mga tao darating, hindi na sila haharang-harang pa sa harapan ninyo. Okay, sige. Handa na kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Okay, so alam nyo, mahalaga ang salita ng Diyos na ating maunawaan na malinaw. Amen? Ayan, okay, so tandaan niyo, nakarang linggo ay ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, is all about the Word of God. Amen? Committing to study the Word of God. We must always have the commitment to study the Word of God. Amen? Now, pag na-explain ko na sa inyo na nakaraan yan, pag sinabi nating commit or commitment is an agreement. Nakikinig tayo? Nakikinig kayo? Ayan, pag sinabi nating commit or commitment is an agreement. Kasunduan. At pag sinabi nating kasunduan, it means you must bring into action. Amen? And that agreement, mga kapatid, has always the issue of trust. Nakikinig tayo? Has always the issue of trust. Nandiyan lagi yung trust. Kaya kung ating ikukunik-kunik sa bawat isa, itong mga words na ito, mga kapatid, mahalaga na meron tayong kasunduan sa Panginoon na aralin, isabuhay ang salita niya at tayo ay matutong magtiwala sa Panginoon. Amen. Commitment it's always connected with the word trust. Amen. Hindi mo pwedeng alisin yung word na yan. Pagka pinag-usapan natin yung commitment, nandyan yung salitang trust. Alam niyo kung meron mang pinakamahalaga na persona na dapat nating pagkatiwalaan sa lahat ng anggulo ng ating buhay, it must be the Lord. Amen? It must be God. Tandaan niyo yan. Diyos ang pinakamahalaga, pinakasigurado na dapat nating matutunan na pagkatiwalaan sa buhay natin. Amen? Yan ang pinakamahalaga, mga kapatid. Kaya wag niyong kakalimutan yan. Nakakatakot, mga kapatid, pagka tayo ay hindi matuto na magtiwala sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Alright? Nakuha niyo, mga kapatid? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Amen? It is. Do you understand the word better? Ano sabi niya? Better, maigi, pinakamaganda, ang alin? Na mag-trust sa Panginoon. Amen? Than to put confidence in men. That put confidence in princes. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya wala nang ibang pagkakatiwalaan natin sa buhay natin kundi ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen? Bakit ka makikipag-agree? Bakit ka gagawa ng agreement mo sa isang tao na hindi mo naman maaasahan at mapagkakatiwalaan? Nakuha niyo ako, mga kapatid? Samantalang sa Bible, meron tayong record na anong sinasabi ng Biblia? Better it is, ano nakalagay doon sa binasa natin kanina? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Yung actually magkasunod na verse yun eh. Psalms 118 verses 8 and 9. Anong kasunod doon? It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Amen? Princess. Why princess? Bakit
yung isa man, yung isa princess. Bakit? Kasi minsan tayo, ang katangian natin mga tao, mas may tiwala tayo, lalo na pagka ang mga tao kilala. Famous na tao. Naunawan niyo ko mga kapatid? So dahil famous sila, mas magtitiwala pa tayo sa kanila kaysa Diyos. Ha? Nang tanong ko sa inyo, sino dapat ang pagkatiwalaan ayon sa Biblia? Man, princess, o Lord? Ha? Naniniwala kayo doon? Tinan nyo, hindi ka maka-amen. Naniniwala ba kayo? Sino dapat ang pwede nating pagkatiwalaan at dapat nating pagkatiwalaan? Man, princess, Lord? Sure nyo? Sigurado nyo? Can you give your tithes? Kunti na lang sumagot, di ba? Pwede nyo bang pagkatiwala ng Panginoon? Sa pagbibigay nyo ng tithes ninyo. Di ba? Kayo, yung iba sa inyo, nagsisinungaling kayo ha. Amen kayo ng amen, pero hanggang bibig lang yan. Pero isipin nyo muna maigi. Ha? Isipin muna natin maigi. Pag sinabi mong, Panginoon, ipagkakatiwala ko sa iyo itong pera ko. Panginoon, pagkakatiwala ko sa iyo itong trabaho ko. Panginoon, pagkakatiwala ko sa iyo itong buong buhay ko. Can you do that? Really? Come on. Ha? Sure nyo? Sigurado nyo ha? Kaya mahalaga mga kapatid, yung pag-aaralan natin mula sa kanyang salita. Amen? Now, dito tayo sa ating binasa. Okay? So, dito sa binasa natin, makikita nyo dito, Book of Proverbs is the book of wisdom. Nakikinig kayo? The book of Proverbs is, ang tawag natin dito is the book of wisdom. You know why? Because this book is full of God's wisdom. Na ito'y karanasan na ng isang taong katulad ni King Solomon. Hari, kakaibang wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. Hari, kakaibang riches ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo ba, nung panahon ni King Solomon, nung panahon niya, siya yung hari sa Jerusalem. Alam niyo ba na tuni-tunilada, barko-barko, ang dinadala sa kanya ng mga gold. Ganon siya kayaman. Ha? Barko-barko yan, tuni-tunilada yan. Ang tanong natin, Pastor, nasa na yung mga gold na yon? Yun din ang tanong ko. Ha? Nasa na yon? So, pakihanap na lang pag napunta kayo ng Jerusalem. Ha? Hanapin nyo na lang yon. Ngayon, makikita nyo, lahat yan. Si King Solomon halos, sabi nga ng Biblia sa Book of Ecclesiastes, because the Book of Ecclesiastes is the book that was written by King Solomon at the later part of his life. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Medyo dumistansya sa Panginoon, pero bumalik siya sa Panginoon. Bakit? Ano sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Bumalik pa rin siya. Okay? So, makikita natin dito mga kapatid, si King Solomon ay hindi lamang siya punong-puno ng wisdom ng Diyos, mayaman siya, everything, sabi nga niya, naranasan na niya lahat-lahat. Halos mga kapatid. Kaya ngayon, ito ngayon ang sinasabi ni King Solomon. Ano sabi niya? Let's go to the first verse na ating binasa. Ano nakalagay diyan? My son. Amen? Look at the word. Tingnan niyo po yung address. Tingnan niyo kung paano sinabi ng Bible dito. My son. Alright? My son. Who wrote this book? King Solomon. Anong kinukwento, sinasabi ipinapahayag dito ng King Solomon, mga kapatid? Yung relationship ng kanyang parents to sa kanya mismo. It might be, mga kapatid, kinukwento ni King Solomon kung paano siya train ng kanyang mga magulang. Amen? Kaya mahalaga yung training sa tahanan. Do you hear me? Amen, parents.
mahalaga ang training sa loob ng ating mga tahanan. Oo. Huwag mong sabihin na may pera ka, ayos ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Sapagkat maraming may pera, pero walang Diyos, napahamak ang buhay. Oo. Walang naki-amen. Now, sabi ng Bible dito, my son. So, it means, mga kapatid, may nag-uusap dito yung merong relationship. Nakikinig tayo? Ano sabi niya? My son. He's talking to his own son. And then, anong sabi niya? He's talking to his own son and he's offering something to his own son. Kinakausap niya yung kanyang anak at meron siyang inu-offer sa kanyang anak. Anong sabi niya? My son, if. Do you understand the word if? If. It means, mga kapatid, he's giving the chance to choose something. Nakikinig? Ano sabi niya? Kung pipiliin mo ito, kung hindi mo pipiliin, kung pipiliin mo o kung hindi. Alright, nakuha niyo mga kapatid? Sabi niya, kung pipiliin mo ito, alin yung pipiliin niya? If thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. So gusto kong ma-emphasize natin itong two words dito na napakalaga, mga kapatid. One is the word na receive. Number two, the word hide. Alright? Nakikinig kayo mga kapatid? Uunawain natin na maigit ito. So that we can clearly understand the Bible. We can clearly understand the Word of God. Amen. Now, tignan nyo na, ganda na ito, sasabihin ko sa inyo. Anong sabi niya? Sino nag-uusap dito? Yung dalawang tao, yung tao na merong relationship. It means merong connection sa isa't isa. Amen? Merong personal na relationship. Anong sabi niya? Sa kanyang son, if thou, kung tatanggapin mo ito, if thou wilt receive my words. Okay. Anong ipinapatanggap niya kung pipiliin niya yung kanyang inu-offer? Ano yung inu-offer niya? Words. Nakuha niyo? Amen. Not silver, not gold, not any material things, but words. Words. Amen? So ano ang ibig sabihin yung words na yan? Ano yung mga words na yan? That's the Word of God. The Word of God. Ano sabi niya? My son, aking anak, kung tatanggapin mo yung aking salita, that's the Word of God. Now ngayon, ganito gagawin natin. Hindi naman tayo nagkakasala pag gagawin natin ito. Yung son dyan, kapatid, ilagay mo yung sarili mo. Pastor, paano kung babae ako? Di daughter, di ba? Ilagay mo ngayon yung sarili mo dyan. Alright? Nakikinig tayo? Because the moment that we receive Jesus as our Lord and personal Savior, we became the child of God. Do you understand me? Amen? The moment that we repented of our sins, and accept Jesus as our Lord and personal Savior, we now became the children of God. Naging anak tayo ngayon ng Diyos. Kaya huwag niyong kakalimutan, sino tayo kung tinanggap natin si Kristo? Anak ng Diyos. Come on, amen. Sino tayo kung tinanggap natin si Kristo? Anak ng Diyos. Maliwanag yan. Ngayon, ilagay natin ngayon yung sarili natin dito. Amen? Yan. Tayo ngayon yung son dyan. Tayo ngayon, kayo ngayon mga kababayan yung daughter dyan. Okay? So, kaninong ano itong mga words na ito? This is the Word of God. Ito yung mga anak ng Diyos. Ito yung mga salita ng Diyos na siyang hawak natin na pinag-uusapan natin ngayong umaga. Amen? Ito na ngayon. Yan, alright. So, sabi niya, kung tatanggapin mo lang yung aking mga salita, ano yung ino-offer niya mga kapatid? Word of God. Word of God. Wisdom. Nakikinig tayo? That's wisdom. Wisdom. Oo. Una,
unawain muna natin yung salitang receive. Ang ganda na ito. Okay? Now, let us understand clearly the word receive. Anong ibig sabihin yung salitang receive? The word receive, it means to accept as an authoritative, true, or accurate for our life or lives. Amen? So, tatanggapin natin itong salita ng Diyos na pinaka-authoritative or may authority ng ating buhay. Okay? Nakikinig tayo? So, bakit kinakailangan tatanggapin ang salita ng Diyos para gawin natin na siya ngayon ang may authority? Ibig sabihin, siya yung may kapangyarihan sa buhay natin. In other words, siya yung masusunod sa buhay natin. Yung Word of God. Amen? Yung salita ng Diyos. Another one. The word receive, it means to assimilate through the mind or senses. To assimilate through the mind or senses. Another one. Pag sinabi nating receive, to permit to enter. Papayagan mo na makapasok. Okay? Naunawan niyo mga kapatid. And then another one is to welcome. To greet or to admit. Now, ito na ngayon. Ito na ngayon. Everybody listen up. Ang tanong ko ngayon ganito. Welcome ba ang salita ng Diyos sa'yo? Ulitin natin kasi parang hindi nyo naintindihan. Welcome ba ang salita ng Diyos ngayon? And do you also agree with me, mga kapatid, na maraming beses na hindi natin wine-welcome ang salita ng Diyos? Nakuha niyo mga kapatid? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko na yan? Kaya nga, ang pinakamalaga na matutunan natin, every time na basahin natin ang Biblia, tuwing makikinig tayo na mensahe ng salita ng Diyos, anong dapat natin gawin? I-welcome natin ang salita ng Diyos. Na makinig kayo. Sino sa inyo dito madalas kayong pumasok sa mga hotels? Sa mga hotels. Ako madalas akong pumunta diyan sa mga hotels, lalo na pag nagpapa-check-in ako ng mga bisita natin. Diyan lagi sa may Forest Lodge. Diyan sa Forest Lodge. Sino nakarating sa inyo sa Forest Lodge? Forest Lodge. Sino? Ayan. Dito sa Camp John Hay, doon sa may Country Club, hindi ko pa napasok yun. Dito lang ako madalas eh. Dalawang yan. Manor Hotel, yan. Manor Hotel, sino yan? Alright. Anyways, pagpasok nyo sa mga hotels, ano ang unang-unang mapapansin nyo bago ka makapasok? May mga tao dyan na naka-in-charge talaga dyan na magwe-welcome sa mga bisita. Di ba? Nakikinig ba kayo mga kapatid? At malayo ka pa lamang, anong itsura nila? Naka-smile, tama? Hindi nakabusangot. Nakikinig? Hindi nakabusangot, hindi natutulog. Saan ka nakakita na mag-welcome ka sa mga guests, mga kapatid, pero nakabusangot ka? Come on, amen. So pag ano pa lang, malayo ka pa lang, good morning ma'am. Good morning sir. Welcome po kayo sa Forest Lodge. Welcome, pasok po kayo sa Manor Hotel. Amen? Pagpunta mo dun sa may counters, dun sa may information, ganun ulit. Good morning ma'am, anong kailangan po ninyo? Di ba? Anong ibig sabihin yan? Itsura pa lang mga kapatid, welcome na welcome ka na. Come on, amen? How much more mga kapatid, sa salita ng Diyos? Nagkakaintindihan ba tayo? Ang tanong ko sa inyo, mga kapatiran, mga bisita,
welcome ba ang salita ng Diyos sa inyo? Ba't nakabusangot ka? Oh, come on, amen? Lalo pag tinamaan ka na mensahe, ano sasabihin mo? Ako yun ha? Ha? Nakabusangot, nakasimangot. Ha? Kaya nga mga kapatid, pag pumunta kayo ng church, ito pakinggan nyo na maigi, it must be more than na first class na hotel. Kaya nga dapat, mga kapatid, dapat pinakamaganda pa na matutunan nyo sa church, isuot nyo na yung pinaka-the best ninyo, mga kapatid. Amen? Bakit yung mga nag-welcome na mga guests sa mga hotels, mga kapatid? The best yung kasuotan nila. Bakit tayo na pupunta sa church? Hindi ko naman sinasabing na pagka hindi yung informal yung suot mo, ay hindi ka mahalaga. Hindi. I want the first class. Nakikinig kayo mga kapatid? Ganyan dapat natin tratuhin. Dapat mula loob ng puso natin hanggang sa labas natin, kapatid, dapat meron tayong pagtrato sa Panginoon na first class. Nakikinig tayo? Sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Amen? Lalo-lalo na pagka nakaupo na kayo dyan, dapat, ano ang ibig sabihin pag nakaupo na kayo dyan? Ang ibig sabihin ay handa mo nang i-welcome ang salita ng Diyos. Come on, amen? Nauunawaan nyo kaya? That's the word receive means. Tingnan mo, subukan mong papasok ka sa isang hotel, tapos nakasimangot yung mga nandun sa may bungad, sa may pintuan, entrada. Pambira, pagtingin mo nakasimangot, pagtingin mo nakabusangot, tapos hindi ka kinakausap, tanong, papasok ka pa ba? Hindi na, mag-withdraw ako mga kapatid. Ganun din. Paano narinig yung salita ng Diyos, nakabusangot kayo? Hindi man lang kayo nag-amen. Naunawan natin. Alam nyo ba ang pinapapasok natin, kapatid? Word of God. Alam nyo bang wine-welcome natin? Word of God. Kaya ang tanong natin, mga kapatid, ang tanong ko ulit, welcome ba ang salita ng Diyos sa iyo? Kaya nga sabi ng Panginoon dito, tingnan nyo, ano sabi ng Biblia? If, my son, ano sabi niya? If. It's a choice word. Amen? If, kung tatanggapin mo lang yung aking mga salita, kung i-welcome mo lang, kung gagawin mo lang authority ng buhay mo, kung bibigyan mo ng permiso ang salita ng Diyos, are we going to give a permit to admit or to welcome, to enter the Word of God? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Alam nyo, pakinggan nyo ito mga kapatid. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, napakahalaga ang attitude. Naintindihan? Amen? Napaka-importante ang attitude pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga pinakamaganda, pero eto na nga lang, alam mo pag pumasok ka sa hotel tapos malayo pa lang, parang sinasalubong ka na at sinasabi sa iyo, good morning ma'am, good morning sir, ano pong kailangan nila? At your service? Sinong hindi magkakagusto na papasok dyan? Nakikinig tayo? Kung dito pa lang sa bungad, mga kapatid, makita mo, welcome na welcome ka. Di ba? Amen. Dito pa lang sa entrance pa lamang, welcome na welcome ka na, walang hindi masaya na papasok, walang hindi natutuwa. Kung dito pa lang masaya na, palagay ko sa loob meron pang mas masaya. Pag winelcome ka dito, mga kapatid, baka kaya ka welcome dito kasi there's something very exciting inside. Amen? Kaya nga mga kapatid, hindi nyo lang alam kung ano ang mga exciting
mga mahalaga na nakapaloob sa salita ng Diyos, mga kapatid, na pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa buhay natin. Pero paano makakagawa ang salita ng Diyos sa buhay natin kung papasok pa lang sana ang salita ng Diyos, hindi na welcome? Come on, amen. Di ba? Abay, ang lungkot din naman kaya, mga kapatid, dito ka pa lang sa bungad, wala na. Nakabusangot na lahat. Ano rin kayo nararamdaman ng Diyos? Pakinggan nyo na may ito. Ano kayo nararamdaman ng Diyos, kapatid? Kung narinig mo, ibinibigay sa iyo, inu-offer sa iyo ang kanyang salita, pero busangot ka. In other words, hindi welcome ang salita ng Diyos. Amen? Ano kaya nararamdaman ng Diyos? Tandaan ninyo, hindi ko salita ito. This is the Word of God. Hindi galing sa akin ito. Ha? Galing sa Diyos ito, mga kapatid. Salita ng Diyos ito. Buhay na salita ng Diyos. Amen. Huwag natin kakalimutan. So, ang tanong, mga kapatid, welcome bang salita ng Diyos? Ulitin ko lang. Welcome po ba ang salita ng Diyos sa iyo? No, wag kang, saan ka nakakitang nag-welcome, tulog siya? Paano ka makakapag-welcome kung tulog ka? Kaya nga ang preaching hindi tinutulugan. Bakit? You're receiving the Word of God, it means you're welcoming the Word of God. Amen? Kaya dapat talaga, naka-smile ka. Ha? And then let's go to the next word na dapat nating intindihin. What's the first one, mga kapatid? What's the first one? Receive. Amen? Ano yung unang pinag-usapan natin? Receive. Ano yung unang pinag-usapan natin? Sabihin nyo nga na malakas. Receive. Alright, naunawaan nyo na kung anong ibig sabihin ng receive. Amen? Let's go to the next. Ano sabi niya? And hide my commandments with thee. Amen? And hide my commandments with thee. So makikita nyo dito, ano yung i-hide natin dito, mga kapatid, na ino-offer? Commandments. Nakikinig? Kaninong kautusan yan? Diyos mismo. Amen? Hindi yung kautusan ng tao, hindi ko yung kautusan bilang pastor, kautusan ng Diyos yan. Kaninong words yung dapat nating i-receive? Word of God. Kaninong words? God. Amen? Kaninong kautusan yung dapat nating i-hide? God. Amen? Okay, so unawain natin yung salitang hide. The word hide, the very implication of this word is to hoard. To hoard. I-hoard mo, itatago mo. Pero hindi lang yan ang ibig sabihin, mga kapatid. To reserve. Or, eto maganda, dito tayo magfo-focus, to esteem. Nakikinig? To esteem. I-estimahin mo, itatangi mo, pahahalagahan mo. Nakikinig? Pahahalagahan natin. Ano yung papahalagahan natin? Commandments. Nakikinig, mga kapatid? Ulitin natin, ano yung pahahalagahan natin? Commandments. Ano yung i-receive natin? Word of God. Alright, pagsamahin natin ngayon ito. Napakaganda ngayon. Anong sabi ni Biblia? My son. If, kung i-welcome natin, gagawin natin na authority, siyang may authority ng ating buhay, at itatangi natin ang kautosang ito, mga kapatid, saan tayo ngayon dadalhin? Alright, nakikinig tayo? Saan tayo ngayon dadalhin? Kaya makita nyo, sa verse number 2, verse number 3, and verse number 4, makikita nyo sa dulo ng talata, dulo ng verse, mga kapatid, meron diyang ano nakalagay dyan? Tuldok, tapos kama. Ano tawag doon?
semicolon. Alright? Merong tuldok, kama, ang ibig sabihin yan ay semicolon. Ibig sabihin, may karugtong yan sa susunod na sentence. Hindi dyan nagtatapos. Nakikinig tayo? Hindi dyan nagtatapos. Kaya makita nyo, verse number 1, it means, yung verse number 1, karugtong ng verse number 2. Yung verse number 2, karugtong ng verse number 3. At yung verse number 3, karugtong yan ng verse number 4. And then number 4, karugtong hanggang verse number 5. So makita nyo, sa dulo ng verse number 5, period na yon. Bakit? It means, mga kapatid, merong ini-emphasize from verse number 1 down to verse number 5. Iisa yung pinupunto dito. Nakikinig tayo? Iisa yung gustong ipaabot sa atin ng Panginoon. Kaya makita nyo, alright, kung i-welcome natin ang salita ng Diyos, pakinggan nyo na maigi. At i-hide natin, ibig sabihin, i-esteem natin, itatangi natin, pahahalagahan natin, mamahalin natin ang kautusang ito, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia sa verse number 2? So that thou incline thine ear unto wisdom. Amen? Ano ngayon yung wisdom? Yan yung tinanggap mo. Yan yung welcome mo na word of God. Amen? Ano ngayon yung wisdom, mga kapatid? Yan yung commandments. Amen? So that, ano sabi niya? Nagkaroon ka ngayon ng wisdom. Amen? Nagkaroon ka ngayon ng wisdom. And that wisdom, what are you going to do to that wisdom? Apply. Nakikinig? And, ano sabi niya? And apply. Anong ibig sabihin ng apply? To bring into action. Yang ngayon, yung puhunan ng attitude mo. Yang ngayon, yung puhunan ng pag-uugali mo. Amen. And apply thine heart to understanding. Amen? Magkakaroon ka ngayon, mga kapatid, ng kakaibang pangunawa na wala sa iba. Makinig. Anong ibig sabihin pangunawa? Understanding. Yung abilidad na may kakayanan ka, may abilidad ka na gawin, sundin ang salita ng Diyos. May abilidad ka na maunawaan ang salita ng Diyos. May abilidad ka na sundin ang salita ng Diyos sapagkat, pakinggan nyo to, hindi lahat may abilidad na unawain ang salita ng Diyos. Hindi lahat may abilidad, may kakayanan na sundin ang salita ng Diyos. Pero magkakaroon ka ng kakayanan na sundin ang salita ng Diyos, you're going to put into action in your life, in our lives, mga kapatid. Paano magsisimula? Magsimula tayo dun sa receive. Magsimula tayo dun sa hide. Nakikinig? So that, ano matatanggap natin, mga kapatid? Wisdom. Amen? And that wisdom must put into action. Nakikinig? And then, magkakaroon kayo ng abilidad, kakayanan na nauunawaan mo. Tapos na i-enjoy mo yung salita ng Diyos. Ha? Naunawa niyo, mga kapatid? Hindi lahat may kakayanan na unawain ang salita ng Diyos. Ha? And then, may karugtong, verse number 3. Ano sabi diyan? Let's go to verse number 3. Yeah. Sundan nyo yung sinasabi ko. Alright? Nandiyan kayo sa verse number 3? Anong sabi niya? Yeah, if, nakuha niyo ulit, mga kapatid, ano sabi ng Biblia? If you have the power to choose. Nakikinig, mga kapatid? If you have now the power to choose, pero pag nauunawaan mo, meron ka ngayon abilidad para unawain at sundin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ka na magdadalawang isip na kunin, i-welcome ang salita ng Diyos.
Come on, sana naunawa niyo itong sinasabi ko. Ha? So, in verse number 3, ano sabi niya? If thou criest. Ha? Naunawa niyo ba yung salitang criest? Sumisigaw. Cry, di ba? Oh, sumisigaw. Ibig sabihin, kaya ka sumisigaw. Anong sinisigaw mo, kapatid? After knowledge. Amen? You are crying after knowledge. Nakikinig mga kapatid? Again, let us understand the word knowledge. Anong ibig sabihin yung salitang knowledge? The mind of God. Knowledge is the mind of God. Amen? Knowledge is the mind of God. Huh? If thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. What is understanding? Yung may abilidad ka na unawain, tanggapin, at i-apply ang salita ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin ng knowledge? Mind of God. Na makinig kayo. Ano ngayon ang tinatanggap ninyo sa simbang ito? Mind of God. Ano po ang tinatanggap ninyo sa simbang ito? Mind of God. Ano ang dapat i-welcome natin mga kapatid? Mind of God. Amen! And then in verse number 4, ano sabi niya? If thou seekest, kung ito'y sasaliksikin mo, pahahalagahan mo, her as silver, na mas matindi sa silver, and searches for her as for hid treasures. Katulad ng mga mamahaling mga treasures. Then, ito ngayon, ang ganda ng resulta. Amen? Ano sabi niya? Then shalt thou understand the fear of the Lord. Paano nagsisimula? Saan nagsimula yung fear of the Lord? Receive. Anong ibig sabihin salitang receive? Welcome. I-welcome mo. Ha? Gagawin mong authority ng buhay mo. Then pagkatapos mo ma-welcome ang salita ng Diyos, what next? Hide. Anong ibig sabihin ng hide, mga kapatid? Esteem. Itatangi mo, mamahalin mo, pahalagahan mo, so that sunod-sunod na magkakaroon ka ngayon ng wisdom. Magkakaroon ka ngayon ng understanding. Magkakaroon ka ngayon ng knowledge. Nakikinig? Anong ibig sabihin ng knowledge? Mind of God. Ha? Kaya nga sabi ni Paul, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So that anong maaabot mo, anong maa-attain mo, kapatid? Saan ka ilalagay ng salita ng Diyos na narinig mo? Then shalt thou understand the fear of the Lord. Amen? Magkakaroon kayo ng reverence, mataas na pagtrato sa Diyos. And find, ano sabi ng Bible? The knowledge of God. And find the mind of God. Nakikinig tayo? Kaya hindi nyo lang alam, mga kapatid, kaya binibigay sa inyo dito sa simbahan, ang ibinibigay ko sa inyo dito na dapat nyong i-welcome, dapat nyong tanggapin, hindi po relihiyon. Ha? Hindi relihiyon. Nakikinig, mga kapatid? Hindi relihiyon. Ito po, purong salita ng Diyos ang tinatanggap natin. Kaya ang tanong ko sa inyo ulit, mga kapatid, welcome ba ang salita ng Diyos sa iyo? Kaya nga hindi dapat tinutulugan. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, saan ka tinan nyo ngayon saan ka makakitang isang lugar na naka-in-charge doon na mag-welcome ay mga nakabusangot? Di ba? Pero makita nyo, punta ka ng Manor Hotel, punta ka ng Forest Lodge, punta ka doon, yung mga doon sa may entrada, bago ka pumasok,
lahat sila nakangiti. Ha? Amen? Oh, papunta ka pa lang na ganyan, ano sasabi nila? Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ano pong hinahanap nyo? Ano pong kailangan nyo? Meron po kayong kailangan? Ha? Welcome na welcome ka. Nakikinig kayo mga kapatid? Nang tanong ko sa inyo, welcome na welcome ba ang salita ng Diyos sa inyo? Ba't nakabusangot ikaw? Nakikinig kayo mga kapatid? Ba't nakabusangot ka? Ba't naantok ka? Dapat pag nag-welcome ka, unang-una, sino ang wine-welcome natin? Diyos. Pangalawa, ano ang wine-welcome natin? Hindi salita ito ng mga presidente, salita ito ng Diyos. Kaya dapat meron tayong mataas na pagrespeto, pag-welcome, kapatid, sa salita ng Diyos. Amen? Tingnan nyo nga, dito sa PMA, pag dumating dyan si Presidente, grabing welcome yan. May parada pa yan, may saludo pa yan, kumpleto yan. Nakikinig mga kapatid? Si Sir Ariel yan, pag nag-guest yan, may mga parada pa yan para i-welcome siya. Bakit? That's how they respect Him. Now, mga kapatid, how do you respect God? Come on, amen? How do you respect God this morning? Is the Word of God welcome? Amen ka, tulog ka naman. Welcome po bang salita ng Diyos? Pagkatapos nating i-welcome ang salita ng Diyos, anong gagawin natin? Hide. Amen? Para yan na mag-uutos sa'yo. Amen? I-hide mo yan. Ibig sabihin mga kapatid, i-esteem mo yan, itatango mo yan. Ano yung i-esteem natin kapatid? Commandments. Kaninong commandments? God. Para yan na mag-uutos sa'yo. Amen? Sino ang gusto natin na mag-utos mga kapatid? Mundo. Saan ka dadalhin ng kamunduan? Di kamunduan. Amen. Anong sabi ng Bible mga kapatid? Anong meron sa mundo? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kaya ang pinakamalaga na mag-utos sa atin is the Word of God. O pag sinabi ng Diyos na bumalik ka ng hapon sa simbahan, bumalik ka, utos ng Diyos yon. Sabi nyo, tinatangi nyo ang salita ng Diyos, welcome ang salita ng Diyos, ayaw mo namang sundin. Amen? Naulitin natin mga kapatid, welcome ba ang salita ng Diyos sa iyo ngayon? Sa iyo personal, wag yung katabi mo. Alam nyo, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat makinig tayo personal. Wag mong sabihin na, hindi, siguro ang pinapatamaan ni pastor yung katabi ko. Hindi, ikaw. Actually, hindi kita pinapatamaan. Ibinibigay ko sa iyo ang salita ng Diyos. By the help of the Holy Spirit. Amen? Sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Nakikinig tayo? How do we receive the Word of God? Welcome natin. Welcome ba ito? Hindi lahat. Tama? Welcome ba ito? Welcome. Pero hindi lahat. Tama? Pagka sinabi ni pastor na bumalik ka ng hapon, hindi na welcome yon. Tama? Tama? Tama. Di ba? Ibig sabihin, may pinipili lang kayo dito para i-welcome. Tama naman siguro kung ang hindi nyo papapasukin ay mali. At ang papapasukin ay tama. Nakikinig mga kapatid? Ngayon, ang tanong natin, I hope mga kapatid, may naunawaan kayo sa salita ng Diyos. May naunawaan ba kayo sa pinag-usapan natin? Alam nyo, kahit grade 1, maintindihan to. Yung pinag-usapan natin, kahit grade 1, kapatid, maintindihan niya yan. Kayo, naintindihan niyo ba yan?
Sigurado nyo ha? Dito, naintindihan nyo ba yon? Di ba, mga kapatid, ako ipapasalamat sa Panginoon na ipinapaliwanag ko sa inyo salita ng Diyos. Yung bang mahihimay-himay natin, madaling unawain. Amen? Ayun ako sasabihin ko sa inyo, tinan mo ha, pag hindi salita ng Diyos ang magkukuman sa iyo, sino ngayon at ano ngayon ang i-welcome mo sa sarili mo na magkukuman sa iyo? Ha? Naunawan niyo mga kapatid? Samantalang pag ang salita ng Diyos ang mag-i-welcome mo na magkukuman sa iyo, alam mo ba, ano sabi ng salita ng Diyos? Wine is a mocker. Amen? Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. That's the word of God. Amen? O, ano sasabihin niya? Ang alak ay manluloko. Tama? O, kaya kayo mga umiinom pa ng alak, huwag na kayong paloloko sa alak. Wala kayong mapapala pagka sunod-sunurang kayo sa kumen ng alak. Utos ng alak. Nakikinig mga kapatid? Makinig kayo. Wala ka pa, marami nang pinatay ang alak. Wala ka pa, marami nang winasak ang alak na pamilya. Marami nang winasak ang alak na mag-asawa. Amen. Ay, naku, sasabihin ko sa inyo, wala pa kayo? Wala pa kayo. Wala pa ako. Oh, ilan taon ka na, Garcia? Ilan taon ka na? 23. Oh, ilan taon ka pa lang sa mundo? 23 years ka pa lamang, wala ka pa, Garcia. Marami nang pinatay ang alak. Oh, parang nung nag-Bible study kami kila Brother Bonnie, nung Huwebes doon, paglabas namin, pag-akyat namin sa kanila, dami mga nagiinuman dito. Tapos sabi nung tatay, Pastor, sabi ko, makikiraan lang. Inom ka pa, tagay mo na. Sabi ko, sa'yo na lang. Naku, sinasabi ko sa inyo, kala mo kung sino silang sikat pag nakainom? Sasabihin ko sa inyo, niloloko lang sila ng alak. Amen? Niloloko ka lang ng sigarilyo mo. Nakikinig? Niloloko ka lang ng mga bisyo mo. Wala kang mapapala dyan. Pero pag Biblia ang magkukuman sa iyo, saan ka dadalhin? Mga kapatid, wisdom of God. Saan ka dadalhin? Knowledge. Amen? Anong ibig sabihin ng knowledge? Mind of God. Nakikinig? Amen? Sino ngayon ang gusto natin na kaisipan? Kaisipan ng Diyos, kaisipan ng demonyo. See? So, anong kailangan natin? Receive. Come on, amen? Anong ibig sabihin ng receive? Welcome. Welcome po ba? Welcome bang salita ng Diyos? Amen? Ay, nako, napakagandang salita ng Diyos na yan. Okay, so I hope may natutunan tayo. Amen? Okay, can you shout amen kung may naintindihan kayo? Okay, tumayo tayo lahat. Okay, tayo manalangin. Nagkilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin. Thank you sa inyong salita na amin po narinig. Pagpalain niyo ito, pagyamanin po sa aming pong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.